Maligayang panunood po Kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Wrath of Man. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang security company na tinatawag na Fortico na nagtransport ng pera gamit ang isang armored na sasakyan. Ngunit may isang cement truck ang biglang humarang sa daan. Hindi nagtagal ay ginamit ng mga magnanakaw ang isang excavator para buhatin ang armored vehicle at pigilan itong makaalis. Binuksan nila ang pinto gamit ang matatalim na kagamitan at naghagis ng mga stun grenade para mapuruhan ang mga security personnel. What is this? Oh fuck! Shit! What the reverse? This is armed robbery in progress. Coming in door. Let's go! Pero may isang bagay silang hindi napansin. May batang lalaki sa loob ng isang sasakyan malapit sa lugar na nakasaksi ng buong pangyayari. Nang mapansin ng mga magnanakaw ang bata, ay agad nila itong pinababa. Litong-lito at nanginginig ay sinubukan ng bata na tawagan ng kanyang ama. Dahil sa takot ay wala siyang magawa kundi ang sumunod sa utos ng mga magnanakaw na humiga sa lupa. Habang inilipat ng mga magnanakaw ang mga bag ng pera ay biglang umatake ang isang security officer. Nahubaran niya ng maskara ang isa sa mga magnanakaw kaya't agad siyang binaril para mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Pinatay din ng magnanakaw ang isang security staff kasama na ang batang lalaki. Ang ama ng bata na si Patrick Hill na nakasaksi sa brutal na pagpatay sa kanyang anak ay galit na sumugod sa mga magnanakaw. Pero bago siya makalapit ay binaril siya at napabagsak. Bago siya mawala ng malay karekap ay tumatak sa isip niya ang mukhang may peklat na taong bumaril sa kanya. Hindi siya namatay karekap pero nakoma siya sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan sa ospital ay nakalabas siya at agad na nag-apply bilang gwardiya sa isang security company na tinatawag na Fortico. Ikinuwento ng manager na si Terry ang nangyaring insidente ng 2 gwardiya at isang sibilyan ang napatay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahuhuli ang mga salarin. Ipinaalam ni Terry kay Hill na siya ang ipapalit sa mga namatay pero kailangan niya munang pumasa sa mga pagsusulit sa baril. Pagkatapos ay maghapon siyang sinanay ni Bullet at sa kaunting test lang ay pumasa siya bilang gwardya. Tinawag naman siya karekap bilang si H. Kalaunan ay nakilala niya ang iba pang mga gwardya gaya ni Halubov at Dave. Pagkatapos ay nagsimula na ang kanilang unang drop-off kasama si H at gaya ng inaasahan ay naging maayos ang buong araw at walang aberya. Kinabukasan karekap ay lumabas muli sina H at Dave para sa panibagong assignment. Ngunit bigla silang hinarang ng mga armadong magnanakaw na gumagamit ng radyo. Kitang-kita sila ng mga ito kaya pinapigil sila sa sasakyan. Inutusan si H na ihagis ang mga bag ng pera sa likod ng isang pickup truck pero sadya niyang ibinagsak ang isa sa mga bag mula sa truck. Habang papalapit ang isa sa mga armadong lalaki, ay itinapon ni H ang isang bag pero bigla niya itong binaril sa ulo. Sunod-sunod ang putok ni H. Tinarget niya ang lahat ng mga kalaban nang may 100% na accuracy at lahat ng gunmen ay napatay niya. Hinabol niya ang leader ng grupo at sinundan ito sa loob ng gusali. Nang na-corner niya ito, ay agad niyang pinasabog ang ulo ng kalaban. Dahil sa nangyari karekap, ay pinag-usapan si H sa trabaho. Pinuna siya ni Terry at sinabing sa loob ng 1 buwan, sa desk muna siya magtatrabaho. Pero kabaliktaran naman ang naging reaksyon ng CEO ng Fortico na si Blake Halls. Pinuri niya si H at sinabing karapat-dapat siyang ma-promote sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito karekap ay pinatawag si H para suriin ang CCTV footage ng naunang truck robbery. Baka may mga gunman doon nakahawig ng mga sangkot sa bagong insidente. Tumitig siya sa isang partikular na magnanakaw pero sinabi niya sa iba na wala siyang nakitang pamilyar. Dito na ipinakita na ang 2 ahente pala ay nagtatrabaho para sa isang undercover agent na si King. Naniniwala si King na si H ang magdadala sa kanila sa tunay na utak ng unang pagnanakaw. Sa opisina karekap ay binati si H ng ibang mga gwardya dahil sa kanyang kabayanihan. Nagpapasalamat siya at nagpatuloy lang sa normal na trabaho hanggang sa lumipas ang 3 buwan karekap.
Isang araw, sina Bullet at H ay nasa biyahe nang biglang may bisikletang humarang sa daan. Maya-maya ay napapalibutan na sila ng mga armadong lalaki. Naghagi sila ng smoke device na nagpilit kay Bullet na lumabas ng armored truck. Pero nang lumabas si H at makita ang kanyang mukha, ay sobrang natakot ang mga armadong lalaki. Bigla silang umatras at agad na bumalik sa kanilang hideout. Chinatown, Broadway and Hill. Repeat. Fucking truck! Come in. Get down! Down on the ground! There's fucking there! Move it! Let's fucking go now! Hindi maunawaan ni Terry Karekap kung bakit basta na lang umalis ang mga armadong lalaki pagkakita nila kay H. Sa isang pag-uusap ay kinausap ni Bullet si Dave at sinabi niyang si H ay isang dark soul. Ito ay dahil may mas malalim pa raw sa totoong pagkatao nito. Kinagabihan Karekap ay pinasok ni H ang bahay ng isang gwardya na si Dana at habang nag-iikot siya sa loob ng apartment ay may natagpuan siyang isang bugkos ng pera. Kaya agad niya itong kinumpronta. Nagpaputok siya ng ilang beses para takutin si Dana at dahil sa takot ay inamin nito na nagnakaw siya ng pera sa trabaho ilang buwan na ang nakalipas. Ipinakita ni H kay Dana ang dalawang larawan ng mga magulang nito at binigyan siya ng babala na wag siyang magsisinungaling kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nito ay bumalik ang eksena mga Karekap 5 buwan na ang nakalipas. Kasama ni H ang kanyang anak na si Doggy habang sila ay nasa bakasyon sa United States. Nakatanggap si H ng tawag mula sa dati niyang boss sa mafia na si Mike na siya ring leader ng grupo na dating kinabibilangan ni H bago siya kumalas. Humihingi si Mike ng tulong kay H para sa huling trabaho. Pero giit niya ay hindi niya kailangang makisangkot ng direkta. Walang kahit anong panganib sa trabahong ito. Kaya sumama si H at ang anak niyang si Doggy sa tabi ng docks kung saan magaganap ang pagnanakaw. Simple lang ang papel ni H. Sabihin lang kay Mike kung saan patungo ang truck. Habang bumibili ng pagkain para sa sarili at kay Doggy ay bigla na lang tumama ang trahedya Karekap. Naging saksi si H sa mismong pagkamatay ng kanyang anak. Halos 3 buwan siyang nakoma at sa pagbangon niya ay saka lang niya tuluyang nalaman na patay na ang kanyang anak. Nagkita sila ng dating asawa niyang si Jane na mariing sinisisi siya sa nangyari sa kanilang anak. Kalaunan ay hinarap ni H si Mike at ang mga kasamahan nito na siyang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Doggy. Sa harap ng mga ito ay pumayag si H na tumulong kapalit ng isang bagay. Kailangan niyang malaman kung sino ang bumaril sa kanyang anak. Mula roon ay nagsimula ang investigasyon ng kanilang organisasyon at isa-isa nilang iniintiroga ang mga koneksyon sa crime world mula sa isang grupo papunta sa susunod hanggang sa may isang lalaki na bumigay at nagbigay ng impormasyon ng mga pangalan ng magkakapatid na kriminal. Kaya dinala si H sa isang gusali kung saan sangkot ang magkapatid sa iba't ibang uri ng karumal-dumal na krimen. Pero wala silang alam tungkol sa nangyari kay Doggy. Walang sinayang na oras si H at pinatay niya ang magkapatid. Habang papaalis, ay napansin niya ang isa sa mga gwardya na nagbabantay doon. Kaya, inutusan niya ang assistant niyang si Kirsty na kunin ang mga dokumento at i-background check ang mga gwardya at ang autopsy report ni Doggy. Dito na ipanakilala ang mga tunay na salarin sa unang pagnanakaw. Isang grupo ng mga dating sundalo na naglingkod sa Afghanistan pero tiningnan lang bilang mga basura pagbalik nila sa Amerika. Pinamumunuan sila ng lalaking nagngangalang Jackson. Kasama sa grupo sina Carlos, Sam, Tam, Brad at ang pinakadelikado sa lahat na si John na siyang pumatay kay Doggy at bumaril kay H. Pagkatapos ay ipinakita ang eksena na nagpaplano sila na magnakaw ng pera sa isang party para kay Jackson. Dito rin bumuo sila ng plano pero hindi nila inaasahang makikita si H at Doggy sa mismong lugar ng pagnanakaw. Habang isinasagawa ang pagnanakaw ay inutusan ni Sam si Doggy na lumabas ng sasakyan at humiga sa lupa. Tumalon si John mula sa railing at agad na binaril ang dalawang gwardya. Nang mapansin niyang nakita ni Doggy ang kanyang mukha, ay hindi na siya nagdalawang isip at binaril niya ito ng maraming beses. Pagkatapos, si H naman ang kanyang pinaputukan. Matapos ang pagnanakaw, ay nagplano muli ang grupo ng kanilang panghuling operasyon. Mahigit $150 million ang target na pera. Nahahatiin nila kasama ang kanilang inside man na walang iba kundi si Bullet. Pinag-aralan ni Jackson at Tam ang plano ilang linggo bago ito isagawa. Lahat sila ay nag-aalala tungkol kay John dahil kakaiba na ang ikinikilos nito kumpara sa orihinal na plano.
Pero buo ang paniniwala ni Jackson. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa Fortico kung saan inamin ni Bullet kay H ang totoo na siya ang mole na nagbibigay ng impormasyon sa grupo ni Jackson kung aling mga truck ang dapat nakawan. Pinatay ni Bullet ang mga CCTV camera at pinapasok ang grupo sa isang abandonadong gusali. Suot ang mabibigat na vest ay pumasok ang grupo ni Jackson sa loob ng truck. Tinali nila ang kamay ni H at agad na nagsimula ang pagnanakaw na tahimik at walang aberya. Pero nagpanik ang isang gwardya at pinindot ang emergency button. Doon na nagsimula ang kaguluhan karekap. Nagpaula ng bala ang mga magnanakaw, pinasabog ang pinto ng hideout at sinimula ng patayin ang kahit sinong nasa paligid. Habang patuloy ang operasyon, ay isa sa mga kasamahan nila ang nasugatan. Nang tuluyang ma-off ang emergency alarm, ay binuksan nila ang gate para papasukin ang huling tao, dala ang pick-up truck at sinimula na ang pagkuha ng pera. Samantala, naalerto na ang SWAT at paparating na sila sa loob ng 8 minuto lang. Habang hinaharangan ng pulisya ang pasukan, ay dumating na ang SWAT. Sinamantala na H ang pagkakataon at kinuha niya ang baril ng isa sa mga kalaban. Binaril ito sa binti at saka pinatay. Maya-maya karekap ay isinuot niya ang bulletproof gear mula sa kalaban at lumapit sa isang lalaki na nagkarga ng pera sa truck. Pinatanggal niya ang helmet nito at nang makita niyang hindi ito ang pumatay sa kanyang anak, ay agad niya itong binaril. Samantala, ang iba pang miyembro ni Jackson ay naipit at hindi makagalaw dahil pinapaulanan sila ng bala ni Dana at isa pang gwardya. Pero biglang sumugod si Bullet para kunwaring tumulong kay Dana. Pagbigay sa kanya ng baril, ay biglang pinatay niya agad si Dana at isa pang kasama sa pasilyo. Give me a gun. Thank you. Si Dave ay pilit na tumatayo para lumaban habang si Terry naman ay napilitang lumabas at doon siya nabaril. Maya-maya ay biglang lumitaw si H at hinarap sa matinding labanan ang isa sa mga kasamahan ni Jackson. Sugatan si H pero sa huli ay nagwagi siya at naitumban niya ang kalaban. Habang inaalalayan ng grupo ni Jackson ang nasugatan nilang kasama papunta sa sasakyan, ay muling pinaputokan sila ni H. Si Dave Karekap ay pilit pa ring bumabangon, ngunit muli naman siyang nabaril. Si Terry naman ay wala ng ibang magawa kundi lumabas at siya rin ay nabaril. Habang nakatalikod si H, ay narinig niya ang click ng baril sa likod niya at isang bala ang tumama sa kanya. Akala ng kalaban na patay na siya, pero kahit sugatan ay nilabanan niya ang sakit, nag-reload at tinawagan si Dave. Lumabas si Dave mula sa taguan pero bigla siyang pinaputokan ni Bullet na walang kalaban-laban. Hey, boy, Sweat. It's Bullet. Bullet? Come give me a hand. Bullet? What the... Habang tumatakas ang grupo Karekap, ay maingat na tinitigan ni H si John at doon niya muling nakumpirma na siya ang pumatay kay Doggy. Nagkatitigan silang dalawa bago umalis ang kalaban. Pagbukas ng gate ay binangga nila ang armored car sa dalawang police car. Kaya sinundan agad sila ng SWAT at ng helicopter. Kahit may kaunting pinsala ay nakalusot sila papasok sa isang gusali. Isinara nila ang pasukan at may 5 minuto silang natitira para makatakas. Change a thing. Plano nilang dumaan sa isang underground tunnel na hindi alam ng publiko. Habang naghahanda sila, si Jackson na nasugatan sa leeg mula sa bala ni H ay biglang pinatay ni John. Dahil kailangang iwanan ng truck, sina John at Bullet ay nagbuhat ng mga pera pababa gamit ang elevator. Ipinagpatuloy nila ang pagtakas gamit ang kanilang quad bikes. Nagmaneho sila ng 3 milya at dumating sa isang sasakyan. Dito napansin ni Bullet na may kakaiba kay John. Pero bago pa man siya makakilos, ay naunahan siya ni John at binaril siya sa ulo. Too fucking slow.
Bitbit ang lahat ng pera karekap ay patuloy ang pagtakas ni John. Sa dami ng lagusan sa underground tunnel ay hindi na siya nasundan ng mga pulis. Pagsapit ng gabi karekap ay makikita natin si John sa loob ng isang apartment. Hawak ang lahat ng nakulimbat na salapi. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone sa loob ng kanyang bag at mula sa dilim ay lumitaw si H. Tahimik siyang lumapit at ibinato sa mesa ang autopsy report ni Doggy. Naguluhan si John kaya binuksan niya ang papel at nagsimulang basahin ang mga tama ng bala sa katawan ni Doggy. Nang makita ni John ang litrato ni Doggy ay bumalik sa isip niya ang eksenang tinitigan siya ni H habang nakabulagta sa sahig ang bata. Hindi nagtagal ay biglang binaril ni H si John sa liver at napasigaw siya sa sobrang sakit. Sumunod naman ay sa baga at habang tinamaan siya ay muling pumasok sa isip ni John ang mukha ng anak ni H na nakatingin sa kanya habang unti-unting namamatay. Ang sumunod ay sa spleen at sa huli ay tinapos ni H ang lahat ng isang putok sa puso. Pagkatapos maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak, ay iniwan niya ang apartment. Saka nagkita sila ni Agent Kim. Sumakay si H sa kotse kasama ang isa pang lalaki at tuluyan ng lumayo sa eksena. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!